Magandang araw po mga kapuntos, at sa araw na ito po meron po akong tampok na video para sa inyo at sana ay magustuhan ninyo. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. At bilang kahilingan po ng punto por punto team at naway maintindihan po ninyo, sana po wag nyo pong i-skip yung mga ads sa aming mga video. Sa maliit na bagay na po na yan, malaking tulong po yan sa ating programa at sa ating ministry. Sana po maunawaan po ninyo. Maraming salamat po, kaya wag na po natin patagalin. Simulan na po natin. Okay, next naman dito. Wait lang nga, tinanong ko muna sa Zoom ay nag-raise hand na ba para mag-testimony. Ayun, si Ate Rolet. Ate Rolet, ikaw muna Ate Rolet. Hello po, Brajando. Hello, good evening, te. Ikaw pala yun, te. Ha? Narinig ba ako? Narinig? Narinig ka. Hindi ka, ayun, naririnig ka na. Magandang gabi sa lahat. Mag-testimony sana ako for the first time. Sige, te. Testimony ko muna, te. Go ahead. Sige. I-close ko lang yung camera. Huwag mo yung camera, te, kasi pangit naman, testimony na, pangalan na nandyan, testimony, buksan mo camera mo, te. Sige na. Ayan. Buksan ko na. Mahina kasi ang network ko ngayon dito kahit naka-wifi. Ano siya, i-ano ko lang, yung testimony ko is sa yung sa holy oil. Lahat siguro ng sakramental kasi ginamit ko naman yung holy salt, tsaka holy water, holy oil. I-ano ko siya kasi last month, iniinda ko yung sakit ng ulo ko. Siguro siguro more than 3 weeks ata. Kasi pag sumasakit kasi ang ulo ko dati is, naano ko na yan siya isang araw hanggang 3 araw lang naman yan, pero wala siya. Tapos nitong mga nakaraang mga linggo, masakit talaga siya. Grabe yung sakit niya. Yung sakit niya na hindi ko na alam kung saan ako babaling para lang hindi sumakit yung ulo ko. Tapos paggising ko sa umaga, ganun pa rin. Kung anong sakit nang itinulog mo siya, ganun pa rin yung sakit sa pagising mo. Tapos pag magising ako ng madaling araw, babangon ako, ganun din ang sakit niya. Wala talaga, hindi naibsan. Ganun pa rin ang sakit niya. Inano ko talaga yan siya ng ilang weeks na talagang inano ko lang siya, hinayaan ko lang. At saka hindi rin naman kasi ako mahilig sa gamot. Hindi ako mahilig sa gamot, mag-water therapy lang ako, palainom lang ako ng tubig, ganun siya. Tapos nung one time, yung siguro mga more than 3 weeks na yung iniinda ko siya, hinahayaan ko lang siya. Ganun pa rin yung routine ko, magtrabaho, ngingiti, wala lang sa akin. Kahit na masakit ang ulo ko, ganun pa rin ako. Ganun pa rin yung routine ko na everyday na trabaho. Tapos nung naabutan ko minsan si Father Darwin nung hapon, na nag-ano siya ng sacramental blessing. Live siya. Nung nakita ko sa ko yung notification niya na live siya, dinanood ako, nanood ako, nakinig ako. Tapos nung time na yun na mag-ano na siya ng sacramental blessing, mayroon akong mini altar dito sa kwarto ko. Lumuhod ako at nakinig ako kay Father Darwin. Sunod-sunod yung sinabi niya na i-bless ba yung una niyang pinaano yung muna yung tubig. Tubig, oo. Tapos asin tsaka yung oil na yung olive oil. Nakinig ako doon. After na matapos siyang mag-bless, mayroon nag-bless din siya ng yung sinasabi niya na kumuha kayo, mag-ano kayo ng holy exorcist oil, i-cross niyo yung noo. Sinunod ko lahat yung kanyang sinasabi na instruction. After that, rin siya yung parang bang tawag doon, Brajando, yung blinibliss ka rin after na nag-ano ka na para kang ano bang tawag doon sa may sinabi doon. Brother Angel, ano daw yan, Brother Angel? Yung tinawag niya na parang ibibliss ka rin after healing na body and mind. Healing parang body and parang mind. ganon. Yun yata ang ni Father Darwin. Tapos sabi ni Father na kumuha kayo ng holy exorcist oil, kung asan ang masakit nyo, doon nyo i-cross nyo.
After that, ay naku, maiyak na ako nito. Ayaw, ayaw ko nagaan. Iiyak ako. After that, di pinakinggan ko si Father Darwin. Pagsabi niya na kung saan ang masakit nyo, i-cross nyo siya. Di ako naman, kumuha ako ng Holy Exorcist oil, tapos nag-cross ako sa ulo ko. Kung saan ang masakit ng parte, kaya halos buong ulo ang sakit. Kasi palipat-lipat talaga ang sakit niya. Tapos everyday ako nag-BP kasi may BP naman. Everyday ako nag-BP. Baka high blood ako, sabi ko. Pero hindi naman, normal naman siya. Tapos, nung sinabi yun ni Father Darwin, yun ang ginawa ko. Sinunod ko yung sinasabi niya. Tapos, after that, siyempre magtrabaho ulit ako. Hinayaan ko lang siya. Siguro mga after 2 to 3 days ulit yata, 3 days, nag-live ulit si Father Darwin. Punta na naman ako sa kwarto ko, nagluhod ako, sacramental blessing na naman siya. Sinunod ko pa rin yung sinabi ni Father Darwin. Kung anong ginawa niya nung unang napanood ko siya ng live, ginawa ko rin nung pangatlong araw, nag-live ulit siya. Sinunod ko pa rin. That time, ang sinabi ko is alam niyo yung, naiyak na ako. Sabi ko, kasi ganun pa rin ang ulo ko talaga masakit. Sabi ko, Lord, naalala ko bigla sa Biblia, sinabi ng may sakit na sakit na leprosy, sabi niya, Lord, if you are willing na magamot siya, na ma-clean ba siya, naalala ko yun bigla. Sabi ko, kung willing ka, sabi ko, di ba sumagot ang Panginoon? Yes. Sabi niya, willing siya, di ba sabi? Sabi ko rin, Lord, kung willing ka, mawawala itong sakit ng ulo ko. Sabi ko, sobrang sakit na talaga. Kasi ako hindi ako kasi yung hindi ako pala inda sa sakit. Sinasarili ko yung nararamdaman ko. Nasanay na siguro dahil solo lang naman tayo dito sa labas. Hindi kagaya sa Pilipinas na mag-anga-anga tayo sa family natin. So that time, after nun kasi yun sabi ko, Lord, naalala ko sa Biblia na sinabi ng leprosy na may sakit na leprosy na kung willing ka na malinis ako, sabi ko, talaga siya, yung faith ba that time, tapos ang sabi pa ng Panginoon na yes, I am willing, di ba? Yun ang sabi niya sa Matthew 8, kalimutan, basta Matthew siya. So that time, yun ang focus ko. Habang naglalagay ako, nagkukross ako sa kung saan ang masakit ko sa ulo ko, gamit yung exorcist oil, yun ang sinasabi ko sa isip ko, tapos sinasabi ko sa bibig, Lord, habang nakaload ako dito sa mini altar ko, sabi ko, Lord, if you are willing, sabi ko, mawawala itong sakit ng ulo ko. Yun ang ginawa ko. Yun pa rin ginawa ko everyday, kahit wala na hindi pa ako ng live, wala na. Pupunta ako sa kwarto ko, inom ako ng holy water, kukuha ako ng konting holy salt. Yun ang ginagawa ko. Kung hindi ko makakalimutan, everyday ko nagagawa. Kung hindi naman, mga susunod na mga araw, pag naalala ko na naman, pag hindi ako busy, yun ang ginagawa ko. Bago matulog ako, inom ako ng konting holy exorcist oil. Iniinom ko talaga yan siya. After mag-inom ko ng holy exorcist oil, kukuha na naman ako ng holy salt. Yun ang ginagawa ko. Tapos, hindi ko na napansin, itong week lang, sabi ko, hindi ko na napansin, nawala na ang yung sakit ng ulo ko. Hindi ko na siya ko na lang na parang magaan na ang ulo ko. Magaan na siya. Doon ko naalala na, wala na pala ang sakit ng ulo ko. Sabi ko, doon ko lang na ang ginagawa ko na, yun ang ginagawa ko lagi, na pupunta ako sa kwarto ko, sasadyain ko lang talaga na uminom ng mga holy, dito, sacramental na ipublish ko kay Father. Pag pupunta ako sa kwarto ko, yun lang ako, iinom lang ako ng ganun. Minsan kahit na after ng, halimbawa kami, natapos ang rosary, kasi harap nandito lang naman sa art ang lalagyan. Pagkatapos ng rosary, para hindi ko makalimutan, minsan tinatabi ko muna yung holy exorcist call sa baba, para maalala ko kasi minsan nakakalimutan kong uminom. After ng rosary, inom ako, ganun. So, ang nangyari nga nitong week, doon ko na napansin na wala na yung sakit ng ulo ko. Na grabe ang sakit. Sabi ko nga na hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Oo, yung sakit niya na pwede mo talagang kung siguro hindi ako mag-control, magalit ka talaga, lalo na kung pasaway ang mga alaga mo. Pero siyempre, hindi naman sila mga bata yun. Yung sakit niya sobra, hindi mo na alam talaga. Kaya kung sa Pilipinas ka lang,
wala na talaga. Nandun ka na, baka nagpa-check up ka na, nagpaano ka na lahat-lahat. Pero wala ano eh. Hindi kasi ako, ano rin kasi dito mahirap magpa-check up din kasi pag magpa-check up ka, may mga appointment din minsan matagal. Pero na lang kung private doctor ka. So ang ginawa ko, may Holy Exorcist oil ako. Kompleto ako. Sabi ko, bakit hindi ko ito subukan instead na ako ng gamot, mag-take ako ng gamot. Yun ang inano ko. Kaya yung hindi ko talaga makalimutan na last na ano ko, yung sinabi kong if you are willing na matanggal talaga itong sakit ng ulo ko. Kaya ako yung nagpapasalamat talaga kasi napakalaking tulong nito. Sabi ko nga, malaki na ang magagastos mo kung gamutan ba. Bakit hindi ito? Hindi itong gawin natin na napakamura. Kuha ka lang, bili ka lang ng ilang lang barya ang asin, yung tubig libre. Doon ka lang sa olive oil talaga. Pero mas mura siya kung sa gamutan naman tayo. Gamot ng gamot. Kaya sabi ko, talagang totoo ito. Totoong-totoo talaga ito. Kasi marami akong napapakinggan na mga nagpapatotoo. Sabi ko, magpatotoo kaya ako. Sabi ko, kasi kanina pa ako, nakikinig lang. Inaano ko lang siya, magsabi rin kaya ako sa aking naranasan ba, itong mga nakaraang linggo. Sabihin ko rin kaya yung experience ko about sa totoo talagang nangyayari sa itong mga sakramental natin na nabibless ng pari. Kaya nagpapasalamat ako sa Diyos. Talagang ginamit talaga ang punto por punto, ginamit talaga ang mga brothers at sisters dito sa punto por punto para katulad ko na may mga natutunan ako dito. Isa na itong ang mga itong sa mga blessings na ito na pinabless ko po. Malaking tulong po siya. Napakalaking tulong po. Marami akong natutunan. Hindi na ako nagdidepende sa mga gamot. Dito na lang ako. Hindi na ako sa gamot. Dito lang. Kahit binigyan ako ni amo ng gamot, hindi ako uminom kahit isa. Dito lang ako nagdepende talaga sa sa Holy Exorcist oil at saka sa iba pa. Kaya nagpapasalamat ako sa Diyos sa kanyang blessing na ibinigay sa akin. Thank you talaga. Salamat po, yun lang po mga brothers, sa lahat po ng mga nakikinig. Yun lang po ang aking masasabi. Salamat sa Diyos po. Magandang gabi. Sis Rolette, meron kayong isang pinahabol na tanong kahapon, Bro Jando, no? Ikaw ay nagtanong noon na yung hindi nakompitan kung pwede communion? Oo, nasa WhatsApp yun ha. Sandali ha, titingnan ko sa WhatsApp. Nakalimutan ko na. Sandali. Ito kasi is, patanong lang ito sa akin. Sabi niya, ako lang ang inanuhan niya, inutosan niya ako. Sandali ha. Assignment pala ito, Brother Angel. Ito yung niya, magandang gabi, Bro JD. Baka pwede po nyo masagot ito. Nagkakasala ba ang isang Katoliko na hindi pa nagpakumpirma at ngayon lang nalaman na hindi pa siya nakumpirmahan? Pwede po bang mag-communion kahit hindi pa nakumpirmahan at mortal sin po ba ito? Salamat sa makakasagot. Yan yung mo gagabi, Brother Angel. Okay, so yan po, no, kapatid, no? Actually yung Christianization natin talaga, kung mapapansin nyo, di ba pag ng bata kailangan binyag, no? Minsan naman after ng binyag, pagka ng age of reason niya, mga 7, 8, no, between 7 to 10, di ba usually yan first communion bago compil. Usually naman yung iba sinasabay na yan, no, confirmation. But ano po na yan, no? So ang tunong na simbahan dyan, okay lang yan, walang problema. But make sure po, no, Sis Rolette, pakisabi sa kanya, make sure na nasa state of grace siya, no, and at the same time siguraduhin niya na magpa-compile na siya. At pinagtataka ko naman, alam naman niya na dapat magpa-compile, but di pa siya magpa-compile, inuuna niya yung communion, no. So hanggang ngayon, although na-bautis mo na kasi siya so pwede na yon, but to complete, no, yung grace ng baptism is through confirmation.
So, kailangan, walang problema yon. Sabi ng simbahan, hindi naman nagkakasala dahil nabinyagan na talaga siya. At ang problema doon, kailangan mong nasa state of grace pa rin sa lahat ng nakikinig ngayon. No? Yung mga hindi na kumpilan, pwede po yun, pero dapat nasa state of grace kayo. And, ikumpisal nyo na rin yun. Kalma, pumunta kayo kay Father, ikumpisal nyo. Dalawang bagay yung dapat yung gawin as soon as possible. Para siyempre, hindi maano sa konsensya. Magpakumpil na kayo, no? Mag-confess and then make sure as soon as possible magpakumpil na po kayo. Huwag yung patagalin yun, no? Baka abutan tayo ng dilim, sabi niya. So, yun po kapatid, pwede naman yun. Ayon sa simbahan, hindi naman nagkakasala kasi nabinyagan ka na. At to confirm is to complete grace. Pero kailangan at least nasa state of grace ka nga lang bago ka mag-communion. At please, magpa-confirm na po tayo. Yun po, Sister Rolet. Si Rolet, okay na ba yun? Okay na yung Brad Chando, Brad Angel, salamat po. Okay. Salamat sa Diyos. Ayan, thank you kay Ate Rolet. And then, dito pala sa WhatsApp from 8695. Good evening, Bro JD. Ask ko lang kung po, hindi na po ba kailangan magpa-bless ng Bible? Reason ng pare, dahil Word of God na daw, kaya di na kailangan i-bless. Salamat, watching from Hong Kong. Okay, actually, meron talaga nagpapabless talaga ng kanilang Bible. Pero yung Bible na ano ko dito, hindi ko ito na ipapabless eh. Nandiyan na kayo ha. Pwede rin kayo mapabless ng Bible. Yung sa akin, walang bless tong sa akin kasi ginagamit ko na ng diretso. No? Ayun, yun ang sa akin.